tungkol sa fake news, no? Sa Pilipinas, sa kaso ni Tatay Digong. Ito po, play natin. This case has attracted, not surprisingly, a substantial amount of media interest in the Philippines in particular. That's not, of course, only mainstream media, but as is common these days, social media, and additionally appears to have provoked suppliers of what is undoubtedly fake news and obviously fake. Po, sa tingin ko dyan, no, ang daming fake news po sa social media. Okay? Sa social media kasi, maraming mga trolls. Alam naman po natin, marami na tayong nabalitaan, gumagawa ng Facebook fake page, no? Binabayaran raw ito, di umano ha, ng kampo ni Martin Romualdez. So, maghahasik talaga ng mga fake news yan. Ipapalabas talaga nila mga fake news patungkol sa mga Duterte kasi takot yan sila. Pagdating sa 2028, alam nila sobrang lakas ang mga Duterte. The only way na masiraan nila ang mga Duterte ay sa social media na lang. Kasi dito sa mainstream media, kahit gumagawa ng fake news ang mga mainstream media patungkol sa mga Duterte, hindi na yan pinapaniwalaan ng tao eh. Kaya ngayon, pati social media, pinasok na nila. News. The first thing we wish to emphasize is the need for the media to report to the public accurately and fairly what is said in court, and above all, to avoid speculation. That is important in any trial, and it's doubly important when it comes to a trial of serious allegations, and nothing could be more serious than these of criminal activity. Kaya ako, no, masarap talagang kausapin itong judge ng ICC na itong baka marirealize nyo minsan, ma'am, kayong mga judges, no, na yung aligasyon, akusasyon laban kay former President Duterte, naniniwala po ang taong bayan ng Pilipinas na gawa-gawa lamang yan sa mga kalaban ng mga Duterte. So I hope na this is a wake-up call ng ICC. Can I just issue a reminder to the media that anything which is said in private session may not be reported. Nabanggit pa niya patungkol kay Attorney Kaufman raw. Kasi nung panahon na si Attorney Kaufman pa yung legal counsel ni Duterte, ay gumawa siya ng opinion, okay, sa mainstream media o sa isang interview. Bawal raw yun, i-minimize raw yun, be professional raw. Tapos sabi ng judge ng ICC, iwasan natin yung ginawa raw ni Kaufman na nagpapa-interview. Nagbigay kasi itong si Kaufman ng kanyang opinion patungkol po sa interim release doon kay Tatay Digong, no? Na si Atty. Kaufman, hindi po siya sang-ayon doon sa desisyon ng ICC. Yun po ang nangyari doon. So, pumalag siya na dapat raw sa susunod, iwasan yung mga ganun. Pero si Kaufman ay hindi naman legal counsel na ni Duterte. Iba naman si Haynes na. So, parang nag-warning lang siya. Pero patungkol sa fake news, at least alam na ng ICC na dito sa Pilipinas, yan na lang ang panlaban ng mga kalaban ng mga Duterte. Gumagawa ng fake news. So, heto. Panoorin din natin itong pagbuelta po, no? Na sinisisi ngayon ng defense team ni VP Sara na sila yung dahilan na bumabagal yung pre-trial conference. Ito po, panoorin natin. Yun naman ang defense team ni VP Sara na silang dahilan kung bakit natatagalan ng pre-trial conference. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Las Bañas. Mayan, anong paliwanag ng kampo ng bise sa mabagal na pre-trial? Yes, Gigi, hindi raw kasalanan ng defense team ni VP Sara Duterte kung bakit nagtatagal itong pre-trial conference, partikular yung pagmamarka ng mga documentary evidence para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa spokesman o spokesperson ng defense team ni VP Sara, talagang napakarami lang daw talaga ng mga dokumento na kailangang markahan. For example nga, Gigi, yung sa Article 1 kaugnay sa confidential funds, nasa 4,000 dokumento yung kailangan nilang i-check at markahan at lagdaan. Kaya ang naging solusyon dyan, Gigi, ng Senate Clerk of Court, dagdagan na lamang yung marking stations, partikular doon naman sa Article
Article 2 o yung sinasabi tungkol doon sa unexplained wealth ng Vice Presidente para masabili, simultaneous, sabay-sabay yung pagmamarka ng mga ebidensya, no? Yung documentary evidence. At itinanggi ng defense team na kulang sila sa tao at ang sinasabi nga nila, yung prosecution team nga raw, yung mga public prosecutors o yung mga kongresista na nasa prosecution team, hindi raw tinatapos, magpapakita lang sa umaga and then ipapasa na raw yung trabaho sa mga private prosecutors. Malaking bagay daw sana kung nariyan mismo yung mga public prosecutors dahil dagdag manpower din sila. Samantala, hindi naman daw papayag ang defense team na isahang markahan yung mga parehas na dokumento, no, dahil nag-iingat din daw sila. At Jiggy, madagdag ko lang, bago ko tumayo dito, nagpa-interview din si Congressman Terry Redon. Meaning to say, itong pagbagal ng proseso na ito, normal. Kasi delicate eh. Oh. Kung magmamarka man sila, dapat sinusuri nila ng mabuti yan. Na hindi basta-basta mamarkahan nila sa sobrang dami. Diba? Oh, so, magtiis kayo, maghintay kayo. At itinanggi niya yung sinabi ng depensa na hindi tinatapos ng mga public prosecutors yung trabaho ng pagmamarka dahil ayon kay Congressman Terry Redon, nandito siya simula umaga alas 9 hanggang 5 o'clock to 5:30 ng hapon hanggang matapos yung trabaho simula pa noong nakarang Webes hanggang ngayong araw na ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Powa ng defense team. Pakinggan natin, Jiggy. Well, meron kaming way of marking, hindi ba? But to give you an example, a very concrete example, kanina may insidente na may isang may document ang prosecution, may document ang defense. Reportedly, it's the same document, obviously, pero kulang ng isang page yung version ng prosecution. Doon namin gustong ipakita kung bakit kailangan. Minamark namin yung sarili naming ebidensya. Dito mo talaga masasabi gaano kagaling ang defense team ni Pipi Sara, di ba? Oh, mga perfectionist, mga magagaling yan. At may ang sinasabi ng prosecution ay palawigin yung pre-trial conference. Anong pananaw dito ng defense? Okay lang sa defense team, Chigi, yung sinasabi ng prosecution sa kanilang press con na baka higingin nilang hanggang Sabado magkaroon ng marking ng ebidensya o yung ipagpatuloy yung pre-trial conference. Pero hirit nga rin ng defense team, hindi pa sila kinakausap ng prosecution team kaugnay yan. Sa press con pa lang sinasabi. Pero tandaan natin, Chigi, na ang deadline para sa magkabilang kampo para sa impeachment court na maglabas nga ng pre-trial order ay sa darating na Webes. Pero ang sinasabi ngayon ng prosecution at ng defense, baka umabot pa hanggang Webes yung kanilang pre-trial conference. Ano ba yung laman ng pre-trial order na yan? Dapat matapos muna yung pre-trial conference dahil ang laman ng pre-trial order na dapat ilabas ng impeachment court sa darating na Webes ay yung submission ng pre-trial conference, schedule at yung roadmap o yung tatahaking direksyon nitong impeachment trial na ito. So sa ngayon, walang panig ang may gustong magsabi na medyo may delay na dahil ang sinasabi nga ng defense team, matapos o hindi yung pre-trial conference ngayong darating na Webes, hindi nila sasabihin may delay na sa timeline nitong impeachment trial na ito. At ayon din sa prosecution kay Congressman Terry Redon naman, ang sinasabi niya, tuloy na tuloy ang impeachment trial o yung pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik Sir Jiggy. Yan ang ulat. So, yan po ang update. Reklamo sila sa bagal. Di magtiis kayo. O eto, next natin na topic ay itong ito ano raw, minimum age of criminal liability isinusulong na babaan. Ito yung batas ni Kiko Pangilinan, no? Nagre-reflect na. Biniblame na si Kiko Pangilinan dyan sa batas dahil sa nangyari sa Tacloban. Panoorin natin ito. Dahil sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban, may mga nagsusulong na baba ng edad nang pwedeng mapanagot sa mga krimen. Mismong sa Pangulong Bongbong Marcos, bukas na amyendahan ang batas para rito. Live mula sa TV5 Media Center namumuno sa balita, si News 5 Justice Correspondent Camilo Samonte. Camilo, na sa lahat, may pananagutan nga ba itong dalawang minor de edad dahil sa nangyaring krimen? Jiggy, 15 years old and 1 day ang minimum age of criminal liability sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Ibig sabihin, walang pananagutan sa bata sa mga edad 15 anyos pababa na nakagawa ng krimen. Ang mga edad 15 years old and 1 day hanggang 18 years old naman, lusot din sa pananagutan maliban na lang kung mapatunayang ginawa nila ang krimen ng may discernment. Discernment, ibig sabihin, nauunawaan nilang mali at labag sa batas yung kanilang ginawa. So ibig sabihin, Jiggy, dito sa nangyaring pamamaril. Ang case doon sa Tacloban, yung mga bata, alam nilang mali yun. Nalulusutan nila yung batas. Ibig sabihin, nakita doon sa conversation ng kanilang chat na, bro, yung tawagan nila bro, hindi kayo makukulong nito. Kasi ganito lang yung juvenile na pwede nating sanction natin, ganun. Alam nila. Kaya ginawa nila yung krimen. Sa Tacloban, lusot sa pananagutan ang 14 anyos na suspect. Pwede namang papanagutin ang kasama niyang 15 anyos na suspect kung mapatunayang may discernment siya sa nangyari. Kailangan siyang suriin ng isang social worker para mapatunayan ito at kung mapatunayang may discernment siya, posible siyang sumailalim sa juvenile proceedings at kakasuhan siya sa family court. Pero hindi siya agad-agad idediretso sa kulungan kung first time. Tingnan natin ang paliwanag ni Juvenile Justice Welfare Council Executive Director Atty. Tricia Claire Oco. Magpo-pronounce siya na guilty nga yung bata,
pero hindi niya agad papatawan ng sentensya ng pagkakakulong. Kung first time ito ng bata na ginawa at hindi pa siya naka-avail dati ng suspended sentence, isususpend po yung sentence, ilalagay po siya sa tinatawag nating Regional Rehabilitation Center for Youth. Pag siya po ay na-rehabilitate, maaari pong ma-dismiss yung kaso. Pero kung hindi po siya rehabilitated, pagdating niya po ng 18 or older, up to 21 po kasi yun, pwede na po siyang ilagay sa ordinaryong. Ito ha, ini-explain na dito nila, no? Pero kung hindi po siya rehabilitated, pagdating niya po ng 18 years old o 21, no, older, kasi yun pwede na po siyang ilagay sa ordinaryong kulungan para i-serve yung kanyang sentence. O sa case dito na sa dalawa, sa pagkaunawa ko, 14 years old yung isa naman 15 years old. Kasi po alam nila yung batas na ginawa nila, no? Para bang nilulusutan nila yung batas. Sa tingin ko, hindi mo na sila ikukulong. Makukulong sila pagdating ng adulthood nila. Pag 18 years old na sila and above, sa kanila isi-serve yung sanction nila, no? Yun ang pagkakaalam ko dito. Sa kulungan para i-serve yung kanyang sentence. At Camille, paano mangyayari dito sa 14 anyos na suspect? Jiggy, hindi makakasuhan itong 14 anyos na suspect dahil exempted siya sa ilalim ng batas. Pero bawal din siyang pakawalan. Isa sa ilalim siya sa intervention at rehabilitation programs dahil sa bigat ng kanyang krimen. Pakinggan natin muli si Atty. Ocong. Pag ito ay serious crime na halimbawa murder yung nakumit, Grabe pwede po ito sila ha. ng at least, hindi po at Grabe po ang trauma na mararanasan ng mga biktima nito, no? Especially yung mga parents na yung anak nila yung namatay. Grabe ang trauma nito kasi mantakin nyo, yung anak mo pinatay ng isang 14 years old, hindi makakasuhan. So, alam naman natin, ang hinahanap lang ng pamilya ng biktima, hustisya. Pero walang hustisya ito kasi wala, 14 years old, hindi makakasuhan. So, yan ang problema dito. mostly at least 1 year sa bahay Pag-asa na makumit doon at kukunin din po yung kanilang kalayaan. Para dito sa mga magulang ng mga minor de edad, meron din ba silang pananagutan? Jiggy, may pananagutan ng mga magulang kung mapatunayan na sila ay nagpabaya at base sa Family Code, magulang ang may civil liability o responsable sa pinsalang idinulot ng kanilang mga minor de edad na anak. Kung mapatunayang ang magulang o ang isang nakatatanda ang nag-udyok sa bata na gawin ang krimen, posible rin silang maharap sa hiwalay na kasong kriminal. Jiggy. Camille, dahil sa pangyayari ay may mga nagsusulong ngayon na babaan yung criminal liability para sa mga bata na makakagawa nga ng krimen. Anong posisyon ng mga mambabata sa usaping ito? Jiggy, tutol ang may akda ng Juvenile Justice and Welfare Act na si Senator Kiko Pangilinan na pababaan nga itong minimum age of criminal liability. Paglilinaw ni Pangilinan, hindi totoong walang parusang kakaharapin ang mga minor de edad na sangkot sa krimen. Ganyan din ang posisyon ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Pangilinan at Secretary Gatchalian. Itong dalawang na-involve sa kaso na ito ay hindi dapat pinapakawalan. Hindi totoong walang pananagutan. Maari pa nga na matanggalan ng kalayaan, involuntary confined for a minimum of 1 year. At doon naman sa may edad na lampas 15 anyos o 15 and above, kung alam na niya ang tama at mali, pwede siyang sampahan ng criminal case. Kung murder yan o homicide yan, mananagot. There is accountability. Merong pananagutan. Hindi ako pabor. Kasi meron namang magiging criminal liability. Itong si Kiko Pangilinan, no? Todong ipinagtanggol niya ang batas na ginawa niya. Hindi niya aaminin yan. Sa kaso na to, nandun sa 15-year-old. Kasi i-determine ng korte kung meron siyang discernment. Hindi naman mabubura yung criminal liability ng 15-year-old niya. Yung Malacanang, Camille, ano ang sinasabi sa isyong ito? Jiggy, bukas si Pangulong Bongbong Marcos na babaan ang minimum age of criminal liability. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, reasonable ang edad na 12 anyos para sa... Yan ang problema nila. Dapat meron pang mga biktimang mamatay saka sila magising. Oh, di ba? Ang Malacanang, anong sabi? Bukas na sila na babaan yung age ng liability. Ngayon lang yung nangyari yan kasi meron nang namatay. What if walang namatay? Di ba? So maghihintay pa ba tayo na meron na namang mabibiktima? Yan ang problema ng bansang ito eh. Oh, ano na, Kiko Pangilinan?